Hi guys! Samahan niyo kami sa aming one-day trip papuntang Utah. Bago pala kami magsimulang mag-drive, dumaan muna kami dito sa Albertsons. May Starbucks kasi sa loob niyan, so dyan sila bumili ng breakfast. Medyo late na tong video na to guys kasi nahirapan ako maghanap ng timing para mag-voice over. Gusto ko kasing mag-try ulit ng mini vlog lang guys, tapos voice over lang. Kaso mas mahirap pala siyang i-edit sa regular vlog, lalo na pag may Austin ka na nangaagaw ng mic palagi. So ang first destination pala natin guys ay sa Zion National Park. 2 hour and 41 minutes drive siya galing sa bahay namin. Nagpunta pala kami dito guys para ilibot na rin sila kuya. Dito sila nag-celebrate ng birthday nila ng wife niya sa West, and September babies sila. So ang galing nga ng birthday nila dahil magkasunod lang. Kung mapapansin nyo guys, ganito yung mga tanawin dito sa west side ng Amerika. Mabundok dito guys, pero yung mga bundok dito sobrang gaganda guys. Hindi pangkaraniwan yung mga formations. At yung bundok dito ay made of mga massive sandstones and rocks talaga. So pag nakakita kami ng mga tubig dito guys, ang sarap sa pakiramdam dahil medyo dry din dito sa west. Ay dito lang pala guys, medyo dry kasi meron ding part ng west na sobrang dry na dry talaga, tulad na lang ng Las Vegas. Pero meron ding mga parts dito sa west na sagana talaga sila sa tubig, tulad na lang ng California in Washington State. Ito palang Zion National Park na to guys ay isa sa mga famous national parks na pinupuntahan ng mga turista dahil na rin sa ang ganda talaga dito guys, like parang nasa iba kang planeta. Nag-stop pala kami guys dito sa small village nila called Trailhead, and dito kami picture, naglakad-lakad. Pero dyan nyo rin makikita guys yung entrance papunta dun sa hiking trails nila. Meron lang babayaran para makapasok ka. So kami, hindi na kami pumasok dun dahil hindi naman kami mag-hiking. At ayun, nakakuha nga yung magtita ng collection penny. And then pumasok na kami dito sa loob ng gift shop. Tapos naghanap lang kami ng mga pwedeng mabili. Si Austin yan, binila ni mama ng bucket hat niya kasi wala siyang hat niya, nawawala. Tapos, sila mama, bumili lang sila ng mga kung ano-anong mga pwedeng mabili. Tapos, ayan, lumabas na rin kami dyan after makapagbayad. Tapos, naupo lang kami dyan habang ini-enjoy yung napakagandang view na yun, guys. Then, hinahintay lang namin dyan si Yumi at si Sena, yung best friend niya, dahil nagbabayad pa sila. Abay, tignan nyo naman tong bata na to. Oh. Ready na daw siyang umakyat ng bundok. At ayan, gutom na nga daw yung mga turista dahil naman mag-aalauna na rin dyan. So, dito na lang namin napag-decide na kumain sa village dahil malayo-layo din yung madadaanan namin na kainan ulit pag nagsimula kaming mag-drive. Ayan na nga yung mga pagkain namin. American food again, as usual. Wala naman kasi available na Asian food sa tabi-tabi. So yan, burger, fries, tapos ako kumuha ko ng chicken tacos para mabigyan ko rin si Austin ng chicken. Tapos si Austin, ang order naman niya ay mac and cheese. Yan yung go-to order ni Austin pag lumalabas kami, lalo na pag American restaurant yung kinakainan namin. 9 out of 10 yung food nila guys para sa akin. Masarap at malalaki yung servings nila. Pagkatapos nga namin kumain, magkakape pa daw sila. So yan, nagpunta kami dyan sa coffee shop na yan. Malapit lang yan, halos katapat lang nung restaurant. Gusto daw kasi ipatry ni mama yung kape na natikman niya dito nung last time na nagpunta sila. Bumili din kami ng ice cream para sa mga hindi nagkakape. So ayan na nga yung kape na sinasabi niya. And masarap nga siya pero matapang para sa akin dahil hindi naman din ako mahilig sa kape. So nag-drive lang kami ng konti papunta dito sa sign na to, and dito na rin yung entrance papunta sa scenic drive nila. Nagpicture lang muna kami, umaura-aura dahil sayang naman kung papalagpasin namin tong view na to. Wala nga pala si Jade guys kung napapansin nyo kasi Monday yan and may pasok siya sa school. Nakapasok na nga kami at may entrance na $35 kada isang sasakyan for a one-day pass. Marami pa kayong pwedeng libutan dyan, like meron pa silang museum dyan, pero kami nag-drive na kami straight kasi meron pa kaming isang pupuntahan at 2 oras na drive pa yun. Nag-stop din naman kami ng sobrang bilis lang sa mga spots na magaganda at pwedeng pagpicturean. Tumawid nga si Sena sa kabilang kalsada, tapos babalik na siya. Sobrang dami ng sasakyan kaya nahirapan siyang bumalik. Kung nakikita niyo yung daan na yan guys, dyan kami dumaan kanina and sobrang ganda talaga ng view guys. Like parang nasa loob ka ng painting and hindi nabibigyan ng justice ng camera. Hindi pala, bintana lang pala. Ayun na nga. Para talaga siyang Naruto. May mga tunnels din pala dito guys, and sobrang nakaka-amaze lang din kasi imaginein mo
nasa loob ka ng bundok. Tapos pagdating mo sa kabilang dulo, parang nasa ibang planeta ka na naman. At ayun, may bagsak na bata. Pero ayos yan para may lakas siya mamaya. Malapit na nga kami sa next destination namin guys and nadaanan namin tong Red Canyon Arc. Makikita to sa Dixie National Forest and drivable tunnel arc siya na pwedeng pagstapan ng mga tao at pagpapicturean. Actually, dalawa ata to kung hindi ako nagkakamali and sobrang ganda niya guys. Pulang-pula yung kulay. Nandito na nga kami sa next destination namin which is Bryce Canyon and makikita din to sa Utah guys. Kung mapapansin nyo nga ay mga naka-jacket na kami kasi guys medyo malamig na dito at umaabot na nga ng 8,000 feet ang elevation dito. Maraming parts ng Bryce Canyon ang pwede nyong puntahan pero dito kami sa Sunset Point kasi sabi ng friend namin ay dito daw yung pinakamaganda. Ang Bryce Canyon guys ay kilala sa kanyang crimson colored hoodoos. Ang hoodoos guys ay yung mga matataas at maninipis na spire of rocks na na-form ng erosion. Galing no? Sabi lang yun ni Google. Tingnan nyo naman guys, so sobrang nakakamangha. Napakagaling talaga ng mga creations ng Panginoon guys. Hindi mo aakalain na may mga lugar na ganito. Tingnan nyo na si ate o manghang-mangha. Sino ba naman kasi hindi mamamangha sa ganda na yan guys. So, kaya kami sobrang thankful talaga kami sa Panginoon kasi binigyan niya kami ng pagkakataon na ma-witness tong mga bagay na ganito. Sobrang lawak nito guys at pwede nyo pang libutin yung natitirang 11 viewpoints nitong Bryce Canyon. Pwede rin kayo mag-hiking dito pero dapat ready kayo dahil hindi siya madali. Pero for sure, mas ma-explore nyo pa at makikita nyo pa yung pinakamagagandang parte nitong Bryce Canyon. Ayan nga at bumaba pa kami ng kaunti para mas makita pa namin yung mas magagandang formations ng mga rocks. Sa totoo lang guys, sobrang nakakatakot bumaba at napakakitid ng mga daan. Pero pag nandun ka na sa baba, sobrang ganda, sobrang worth it ng pagbaba mo. Sobrang ganda ng kulay ng mga bato, lalo na pag nasisinagan sila ng araw. Tignan nyo naman guys yung daan na yan, no? Tas may kasalubong ka pa. Buwis buhay talaga. Pero wag kayo guys, kahit matatanda, tignan nyo guys, bumababa sila talaga dyan. Nakarating na nga kami dito sa may spot na merong medyo magandang pagpicturan. Kaya hindi na kami bumaba pa kasi medyo malayo na kami. Tas nakakatakot na rin talaga. Tingnan nyo naman yung auntie nyo. Takot daw pero umakyat pa dun sa tuktok at aura pa. At ayan na nga yung sister-in-law ko. Sinusundo na ako at baka daw kumabuse yung tuhod ko. Pagkatapos nga namin mag-picture, umakyat na rin kami pabalik sa taas guys. Grabe, sobrang hirap umakyat pabalik kahit hindi pa naman ganun kalayo yung binaba namin. No? Hingal na hingal kami dyan. Si Austin at si Papa nga, hindi na sila nag-hike pababa at sobrang hirap nga at hindi na rin safe for Austin. Umuwi na nga rin kami agad at 4 na oras pa yung biyahe namin mula dito. Paano ba yan? Hanggang dito na lang guys. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Bye!